Walang kaalam-alam ang mga sundalo ng Farmes tungkol sa sasapitin nila ngayon at plano pa nga ng mga ito manamantala ng mga magagandang dilag ng Tempest. Habang si Benemaro naman ay nagsimula ng sumalakay sa parteng timog at hindi ito nagpakita ng awa sa mga taong nandoon at pagkatapos ay winasak na niya ang aparatong ginagamit ng mga ito. Mula sa itaas ay sumalakay na din sila Gabiro at maging ang mga tao dito ay walang nagawa sa lakas ng puwersa ng mga ito, kabaliktaran naman ang nangyari sa Hilaga dahil tahimik na pinaslang ni Saway ang lahat ng mga taong nandoon at sinira na din ang aparato. Sa kabilang pangyayari, ipinahayag ni Shogo ang kanyang pagkainip at umaasang may makakaharap muli na halimaw, sinang-ayunan naman ito ni Kyoya dahil maski siya ay nabitin sa pagpaslang niya kay Hakuro. Hanggang sa inulat ng sundalo na may papalapit na kalaban, dito na nga bumaba ang dalawa at nagulat si Kyoya na buhay pa pala si Hakuro. Nagsimulang sumugod sila Regard at Gobta, agad silang nakapaslang ng ilang mga kawal at pinasundan naman ito ni Geld ng malakas na pagyanig ng lupa. Bagamat nais ni Gobta na siya mismo ang humarap kay Shogo, mas pinaubaya na lamang niya na si Geld ang lumaban dito. Samantala kasalukuyang kaharap ni Kyoya si Hakuro, subalit bago pa man magsimula ang kanilang bakbakan, patuloy pa rin si Kyoya sa pang-aasar at hindi alintanan nito ang tunay na lakas ng matanda. Dahil dito, siya na ang unang umatake, ngunit madali lamang na nasalag ni Hakuro ang kanyang espada. Alam ng matanda na gumagamit si Kyoya ng space movement. Dahil dito, iminungkahi ni Kyoya na isantabi na nila ang mga espesyal nilang kakayahan at idaan ito sa mas patas na laban. Ngunit nangahas si Kyoya na suwayin ang kanilang kasunduan upang makakuha ng kalamangan sa laban. Gayunpaman, madali lamang itong napigilan ni Hakuro. Sa sobrang inis, ginamit ni Kyoya ang kanyang extra skill upang mapabilis ng 3 ulit ang kanyang pagdama sa mga pangyayari. Ngunit laking gulat niya nang kausapin siya ni Hakuro habang siya ay nasa ere, bago pa niya maunawaan ang nangyari, isang mabilis na was-iwas ng katana ang ginawa ng matanda at tuluyan siyang napugutan ng ulo. Samantala, patuloy ang pagrereklamo ni Shogo sa paggamit ni Geld ng mga sandata. Subalit mariing sinabi ni Geld na isa na itong digmaan, kaya't walang masama sa paggamit ng lahat ng kakayahan upang makamit ang tagumpay. Dahil dito, ginamit na rin ni Shogo ang kanyang special skill na Berserker, at sa lakas na dulot nito ay nagawa niyang durugin ang depensa ni Geld. Inakala ni Shogo na tuluyan na siyang makakalamang sa laban, pero ginamitan siya ni Geld ng corrosion kung saan ang kanyang katawan ay unti-unting naaagnas. Gayunpaman bago patapusin ni Geld si Shogo, dumating si Hakuro dala ang ulo ni Kyoya, at sa takot ni Shogo ay tumakbo ito pabalik ng camp. Sa hangaring mabuhay, nagtungo si Shogo kay Kirara, ngunit sa halip na sabay silang tumakas, walang pag-aatubili niya itong pinaslang upang angkinin ang kaluluwa nito at maibalik ang kanyang lakas. Dahil dito, lalong tumindi ang galit ni Hakuro at Geld. Para sa kanila, ang pagpatay sa sariling kasama ay isang kasalanang hindi mapapatawad, isang salita na minsan ang binigyang diin ni Rimuro. Sa pagkakataong iyon, lalo pang lumakas ang kapangyarihan ni Shogo. Sinabi niya na kahit pa siya ay pagputol-putulin, mabilis lamang siyang magre-regenerate. Sa kabila nito, hindi natinag si Geld at sa halip ay pinili niyang huwag gumamit ng sandata. Sa halip, walang tigil niya itong binalagbag. Upang subukin ang limitasyon ng regeneration ni Shogo, sinabayan pa ito ni Geld ng corrosion, na lalo pang nagpahirap at nagpatindi sa sakit na dinaranas ng kalaban. Sa pangalawang pagkakataon, handa nang tapusin ni Geld ang paghihirap ni Shogo, ngunit biglang dumating si Raizen upang sagipin ito. Binalak nilang tumakas at sinubukan silang pigilan ni Geld, subalit bigla siyang pinigilan ni Hakuro dahil sa sumabog na patibong na iniwan ni Raizen. Sinabi ni Hakuro na kahit pa tumakas sina Raizen at magtungo sa kanilang kuta, hindi rin sila makakaligtas dahil naroroon na ang kanilang pinuno. Ang alam ni Raizen ay patay na si Rimuro, ngunit iginiit ni Hakuro na isang malaking pagkakamali ang paglusob at pagbangga nila sa kanilang pinuno. Gayunpaman pinili pa ding tumakas nila Raizen at Shogo at tanggapin itong isang pabala. Sa kabilang pangyayari, tuluyan na ding nakapaglatag si Mulan at Shuna ng mga bagong barrier sa Tempest dahil dito ay inulat ni Saway kay Rimuro na tagumpay na nilang nawasak ang lahat ng barrier na ginawa ng Farmes. Samantala, pagbalik nila sa kanilang kuta, sinabi ni Raizen kay Shogo na tutulungan niya itong gumaling ng lubusan. Subalit isa lamang pala itong panlilinlang. Ang tunay na layunin ni Raizen ay burahin ang kamalayan ni Shogo at angkinin ang kanyang katawan. Matapos matagumpay na mailipat ang kanyang kaluluwa sa mas batang sisidlan, labis na namangha ang commander sa nasaksihan niyang mahikan na tila imposible.
Sinabi ni Raisin na ilang daang taon na siyang naninilbihan sa Farmes, kaya naman iminungkahi niyang muling magpakilala sa kanilang hari sa mas bagong katawan. Samantala mula sa itaas, walang kaalam-alam ang lahat na binalot na ni Rimuro ang buong kuta ng anti-magic upang siguradong walang makakatakas. Sa pagcast ni Rimuro ng Megiddo, umabot na agad sa ilang libo ang namatay na sundalo. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi, unti-unting nilamon ng takot ang hari at ang arsobispo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Raisin at ang commander na si Fulgen upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Subalit agad na sinabi ni Raisin na wala silang paraan upang makatakas gamit ang teleportation dahil ang buong lugar ay nabalot na ng anti-magic barrier. Sa huling pagtatangka na mailigtas ang hari, sinubukan ni Fulgen na tipunin ang mga natitira pang sundalo. Subalit sa sandaling lumabas siya, agad siyang bumagsak matapos tamaan sa ulo. Dahil dito, ilang sandali pa ay bumaba na si Rimuro mula sa himpapawid upang humarap sa kanila. Nang matuklasan ni Rimuro na si Raisin ang umangkin sa katawan ng kanyang kababayan, hindi na siya nag-atubiling wakasan ang buhay nito. Dahil dito, huli na nang mapagtanto ni Edmares na isang napakalaking pagkakamali ang gawing kaaway ang Tempest. Sa kabila nito, umaasa pa rin siyang may pagkakataon siyang mabuhay sa pamamagitan ng pakikipagnegosasyon kay Rimuro gamit ang kalakalan ng Falmouth bilang kapalit. Sinabi ni Rimuro na balak niyang patayin ang lahat maliban sa hari. Dahil dito, agad na nagmakaawa ang arsobispong si Rahim na iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang desperadong kalagayan, nagawa pa rin ni Edmares na ipamukha kay Rimuro na siya ang hari ng Farmes at nararapat na igalang. Ngunit mariing pinaalalahanan siya ni Rimuro na mag-ingat sa kanyang pananalita sapagkat nasa kanyang mga kamay na ang kanilang mga buhay. Agad na humingi ng tawad si Edmares at iginiit na naroon siya upang makipagkaibigan sa Tempest. Subalit lalo lamang nitong ikinainis si Rimuro sapagkat para sa kanya ay wala nang saysay ang mga palusot na iyon. Dahil dito, walang pag-aatubiling pinutol ni Rimuro ang kamay ni Edmares. Gayunpaman, ipinaalam ng Great Sage kay Rimuro na nakamit na niya ang isang bagong unique skill na tinatawag na Merciless. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, ang mga taong tuluyan ng sumuko sa laban ay automatikong mamamatay at maaangkin ni Rimuro ang kanilang mga kaluluwa. Dahil dito, agad niyang ginamit ang Merciless at sa loob lamang ng ilang sandali ay naani ang mga kaluluwa ng lahat ng tao sa lugar, maliban sa hari at sa arsobispo. Dahil dito, iniulat ng Great Sage na sapat na ang bilang ng mga kaluluwang nakalap upang maisigawa ang ebolusyon ni Rimuro patungong Demon Lord. Nang simulan na ng Great Sage ang proseso ng kanyang ebolusyon, bigla namang nakaramdam si Rimuro ng matinding antok. Dahil hindi na maaaring ihinto ang naturang proseso, tinawag niya si Ranga upang ihatid siya pabalik sa lungsod. Bago tuluyang mawala ng malay, iniutos din niya na dakpin bilang mga bihag ang hari at ang arsobispo. Dahil naramdaman ni Ranga at Rimuro na buhay pa si Raisin, inialay ni Rimuro ang mga bangkay sa paligid upang magpatawag ng isang primordial demon na noon ay kilala bilang Sinwar. Inutusan niya itong dakpin ng buhay si Raisin. Bilang tugon, ipinahayag ng demonyo na humahanga siya sa uusbong na bagong Demon Lord at nais niyang maglingkod dito sa oras na matapos ang ebolusyon ni Rimuro. Sinabi ni Rimuro na kailangan munang patunayan ni Nwar ang kanyang halaga bago nila pag-usapan ito. Kinalaunan, narinig ng lahat ng taga-Tempest na ang The Great Sage at inanunsyo nito na nagsimula na ang ritual para sa Harvest Festival upang mag-evolve si Rimuro sa pagiging Demon Lord. Kaya't si Ranga ay nagmamadaling bumalik-dala si Rimuro at ang dalawa nilang bihag. Si Shuna ang naghatid kay Rimuro sa altar habang si Benemaro naman ay umaasang hindi magiging diktador ang kanilang pinuno matapos ang kanyang ebolusyon. Habang nagpapatuloy ang proseso, isa-isang inihayag ng Great Sage ang mga bagong ultimate skill, magic resistance, at iba pang kakayahang makakamtan ni Rimuro, kabilang na ang mga likas na katangian ng isang slime gaya ng infinite regeneration at iba pa. Matapos ang ilang beses na pagtatangka, matagumpay ring nag-evolve ang Great Sage at naging ultimate skill na Lord of Wisdom, na tinawag na Raphael. Kasabay nito, nag-evolve rin ang Gluttony bilang Beelzebub, kapalit ng pagsasakripisyo sa unique skill na Merciless. Samantala, matapos muling mabuhay dahil sa kanyang regeneration skill, hindi pa rin ligtas si Raisin dahil naroon si Noir upang dakpin siya. Bagamat hindi niya alam ang tunay na lakas ng demonyo, agad siyang umatake ngunit isang hipan lamang ni Noir ang sumablay rito. Nag-summon pa si Raisin ng War Gnome, isang high-level Earth Spirit, ngunit para kay Noir isa lamang itong mahinang espiritu kaya walang kahirap-hirap na winasak niya ang core nito.
Hindi matanggap ni Raisin na ganoon kadaling natalo ang kanyang high-level spirit. Upang bigyan siya ng pagkakataong lumaban, naglagay si Noir ng anti-magic barrier sa paligid upang subukan ang kanyang husay sa mano-manong labanan. Ngunit kahit wala nang mahikang magagamit, wala pa ring nagawa si Raisin laban kay Noir. Dito niya napagtantong isang primordial demon ang kanyang kaharap at sa matinding takot ay tuluyan siyang nawala ng malay. Matapos maging Demon Lord si Rimuro, ipinaalam ng Great Sage na makatatanggap din ng gift ang lahat ng halimaw na konektado kay Rimuro. Ngunit dahil sa napakalaking enerhiyang dumaloy sa kanilang mga kaluluwa, karamihan sa kanila ay nawala ng malay. Isa si Benemaro sa mga natirang gising at nasaksihan niya kung paano pansamantalang hiniram ng Great Sage ang katawan ni Rimuro upang isagawa ang revival. Sinabi ng Great Sage kay Benemaro na ipagkatiwala na sa kanya ang proseso, kaya tuluyan na rin siyang nakatulog. Ilang sandali pa ay tinipon ng Great Sage ang lahat ng magic fuel sa paligid gamit ang Beelzebub at sinala ang mga ito bilang mga kaluluwa na ipinwesto sa ibabaw ng mga bangkay. Gayunpaman, dumating si Noir kasama si Raisin at iminungkahing ialay ang kanyang dalawang alagad upang punan ang kakulangan sa magic fuel. Dahil dito, hindi na kinailangang gamitin ng Great Sage ang katawan ni Rimuro bilang kapalit. Ipinahayag ni Noir na isang malaking karangalan para sa kanya ang magsilbi kay Rimuro, kaya't malugod na tinanggap ng Great Sage ang kanyang dalawang alagad bilang alay. Dahil dito, tuluyan nang naisagawa ang Sacred Art of Resurrection. Habang nasasaksihan ng himalang ito, lalo pang humanga si Noir kay Rimuro. Samantala, unti-unting naghilom ang mga bangkay at matapos nito ay nawala na muli ng malay ang katawan ni Rimuro, at ilang sandali lang ay dumilat na si Shien sa magandang kalagayan. Makalipas ang 3 araw ay muli nang nagkamalay si Rimuro, sa sandaling ito muli niyang narinig ang boses ni Shien, dahil dito ay nagpasalamat siya na nakabalik na muli ang kanyang sekretarya. Gayunpaman humarap din ng ibang mga mamamayan ng Tempest upang magpasalamat din kay Rimuro, sapagkat lahat ng nasawi ay matagumpay na nakabalik ng buhay. Iniulat din ng Great Sage na nag-evolve na ito bilang Raphael, at napansin ni Rimuro na mas bumilis na itong magsalita. Gayunpaman, upang masiguradong nasa katinoan pa rin si Rimuro, tinanong siya ni Benemaro kung ano ang lasa ng luto ni Shien. Bago kasi nila isinagawa ang kanilang plano, nagkasundo silang dalawa na ito ang magiging tanong ni Benemaro kapag matagumpay ang ebolusyon ni Rimuro, at ang tanging sagot lamang dito ay lasang tae. Dahil sa takot ay hindi magawang sabihin ni Rimuro na lasang dumi ang luto ni Shien. Habang natataranta si Rimuro, tuwang-tuwa naman si Benemaro sa kanyang kalokohan, at sinabi pa kay Shien na tila sabik na sabik si Rimuro sa kanyang luto dahil ilang araw na itong hindi kumakain simula nang mawala ng malay. Subalit nagkaroon ng ideya si Rimuro at agad niyang ibinuking si Benemaro bilang utak ng kalokohang ito. Isiniwalat pa niya na si Benemaro ang nakaisip ng sagot na, lasang tae. Nang marinig ito ni Shien, agad itong nagalit at nagbanta na paparusahan si Benemaro sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng kanyang mga luto hanggang sa sumabog ang tiyan nito. Gayunpaman, matapos ang usapang ito, ipinaalala ni Benemaro na may isa pa silang problemang dapat harapin. Naparoon kasi ang mga taga-Yer Azania upang humingi ng tulong. Ikinwento ni Albus na nagdeklara ng digmaan si Milim laban sa kanilang bansa. Dahil dito, iminungkahi ni Sophia na siya na lamang ang haharap kay Milim. Subalit mariing tumutol si Phobio at sinabi na wala silang laban dito, sapagkat sa katunayan ay mas malakas pa si Milim kaysa sa kanilang pinunong si Carrion. Dahil sa kanilang mga narinig, naging malinaw na si Carrion lamang ang may kakayahang lumaban kay Milim. Dahil dito, mariin niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na ituon na lamang nila ang kanilang mga buhay sa pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan. At makalipas ang 3 araw, nagsimula na ang sagupaan ng dalawa. Ginamit ni Carrion ang kanyang Royal Beast form upang harapin si Milim. Alam niyang dehado siya sa laban, kaya ginamit niya ang kanyang Beast Roar upang salakayin ito. Ngunit ito ay nawala ng bisa nang ginamit na din ni Milim ang kanyang combat form. Natutuwa si Milim dahil napakatagal na din ang maramdaman niyang namanhid ang kanyang kamay sa ganon kalakas na atake. Gayunpaman nagpasya siyang pakitaan si Carrion ng kanyang atake na tinawag na Dragon Nova, at sa sobrang tindi nito ay naluson nito ang dalawang magkalayong bundok. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang sumulpot ang isang Demon Lord na nagngangalang Frey at tinangka nitong tapusin si Carrion. Nabigla si Rimuro sa naging kilos ni Milim sa Yer Azania, gayunpaman binigyan niya ng matutuluyan at makakain sila Albus ngayon. Hindi nila inaasahan na magtatambal si Frey at Milim sa isang laban sapagkat kilala nila ito na sanay trumabaho ng mag-isa.
Isa pa sa ibinunyag ni Fobio na namataan niya si Frey na tumungo sa teritoryo ni Clayman dahil dito ay nagtangka si Sophia na maghiganti, subalit ipinaalala ni Rimuro na huwag sila kumilos nang hindi sila nagtutulungan, sapagkat masasayang lamang ang kanilang pagkakataon. Kinahapunan, pinuntahan si Rimuro ng Primordial Demon at ipinahayag nito na masaya siya na naka-recover na si Rimuro. Gayunpaman ay nasaktan ng puso ni Noir nang hindi siya maalala ni Rimuro, kaya naman ipinaalala pa sa kanya ni Ranga na ito ang Primordial Demon na kinontrata ni Rimuro kamakailan. Sinabi ni Rimuro kay Noir na maaari na itong umuwi dahil natupad na nito ang kanilang kasunduan. Subalit, halos maiyak si Noir dahil nais niyang magsilbi at maging tagasunod ni Rimuro, gaya ng kahilingang ipinahayag niya noon. Dahil dito, nagpa siya si Rimuro na tanggapin siya bilang isa sa kanyang mga nasasakupan. Nang malaman ni Rimuro na wala pa itong opisyal na pangalan, ipinangalan niya rito ang pangalang Diablo. Napakaraming Magicule ni Rimuro ang nagamit sa pagbibigay pa lamang ng pangalan kay Diablo. Matapos nito, ipinahayag ni Diablo ang kanyang pasasalamat kay Rimuro at nangakong habang buhay siyang magsisilbi rito. Gayunpaman, napag-usapan din nila ang mga problemang kinakaharap ng Tempest tulad na lamang ni Clayman at ng pagtingin ng Holy Church sa kanila bilang mga halimaw na dapat ituring na kaaway. Subalit sinabi ni Raphael na hindi na nila problemahin pa ang Holy Church sapagkat si Veldora ay malapit nang matapos ang unlimited imprisonment na pinato sa kanya. Ibig sabihin, magiging sapat si Veldora upang mapigilan ang mga bansang nasa kanluran. Dahil dito medyo nabunutan ng tinik si Rimuro at nagpa siya ng puntahan ng kulungan ni Veldora. Nang makabalik si Rimuro sa kuweba, naalala niya na 2 taon na pala ang lumipas mula nang una silang magkakilala ni Veldora. Napansin din niya na bahagya siyang tumangkad matapos ang kanyang ebolusyon. Pagkatapos nito, gumawa siya ng isang double na magsisilbing sisidlan para kay Veldora. Nang simulan na ni Rimuro ang pagsasagawa ng summoning, matagumpay na nailipat si Veldora sa bagong vessel. Kasabay nito, nagkaroon siya ng anyong tao na mas angkop sa kanyang personalidad at pagkatao. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.